ano mo, YouTube, Facebook mo. O, kahit hindi ako handa, okay lang, sige. Palaban Sige, eh. Start na. Start na bro. Okay, magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Alam nyo mga kapatid, itong kalaban ko, ang paksa namin, patutunayan ko na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Ngayon kapatid, no, sabi sa John 1:18, walang nakakita kailanman sa Diyos, kundi ang bugtong na anak na nasa sinapupunan niya, siya ang nagpakilala sa kanya. Yan, sabi ng Biblia, walang nakakita kailanman sa Diyos, kundi si Kristo na nasa sinapupunan niya, siya ang nagpakilala sa kanya. Ngayon, sabi ng Biblia, si Kristo nasa sinapupunan ng Ama. Ngayon, ginawa ng Ama, inilabas niya si Kristo. Awit 2:7. Yan. Nung ilabas niya si Kristo, ipinaganda niya ito ng isang katawan. Hebreo 10:5, sabi diyan, kain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ngayon, nang ipaganda si Kristo ng isang katawan, pumasok si Kristo sa sanlibutan, nagkatawang tao. Saan mababasa yan, kapatid? Pilipos 2:5-7, sabi rito. Magkaroon nga kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Bagamat siya'y nasaan yung Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Yan kapatid, no? Hinubad ni Kristo yung kanyang pagka-Diyos at nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Ngayon kapatid, no? Nung si Kristo ay nasa sinapupunan ng Ama, ayon sa Juan 1:18, nung nasa sinapupunan si Kristo ng Ama, inilabas siya ng Ama sa awit ng 2:7. Ngayon, merong nagsasalita sa aklat ng Kawikaan ng 8, ng 22, ng 31. Nung nilalalang pala ng Diyos ang lahat ng mga bagay, kasama niya na yung karunungan. Yan, sabi nung karunungan sa Kawikaan ng 8, ng 27, sabi nung karunungan, nang itatag niya ang langit, nandoon ako. Yan kapatid, no? Nung nilalalang pala ng Diyos yung lahat ng mga bagay, meron siyang kasama yung karunungan. Sabi niya, nang itatag ang langit, nandoon ako, sabi ng karunungan sa Kawikaan ng 8 ng 27. Ang tanong, sino yung karunungan na nagsasalita na kasama ng Diyos nung una pang panahon? Ganito ang ating mababasa sa unang Korinto 1:24. Sabi diyan, ngunit sa mga tinawag, maging mga Hudyo man o Griego, si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ngayon kapatid, no? Sabi ng Biblia, si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi naman ito mauunawaan ng kalaban ko eh. Kasi nga, hindi sila sumasampalataya kay Kristo. Kaya itong mga INC, binulag to ng kasamaan ng Diyos ng sanlibutan eh. Ayon sa 2 Korinto ng 4:4 eh. Marami tong ililigaw sa Biblia, itong mga INC. Itong aral nito mga kapatid, hindi naman galing sa sarili niya, yung aral ni Joselito eh. Galing to kay Manalo. Kaya itong si Joselito, sabi sa unang Timoteo 5:15, sapagkat ang mga iba ngay nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Kaya si Joselito mga kapatid, bumaling lang to sa hulihan ni Satanas. Ang katunayan nga, sabi sa Kawikaan ng 14 ng 18, ang musmos ay magmamana ng kamangmangan. Kaya si Joselito, yung INC na musmos na nagmana ng kamangmangan. Kaya alam mo Joselito, naiintindihan kita kahit yung kamangmangan mo. Iniisip mo pa rin hanggang ngayon, tao si Kristo at hindi Diyos. Naiintindihan kita. Alam mo kung bakit? Kasi sabi sa unang Korinto ng 14 ng 38, ang mangmang ay manatili ayon sa kanyang pagkamangmang. Kaya itong si Joselito, yung kanyang pagkamangmang, pinanatilian niya pa rin. Kasi nga sabi ng Biblia, ang mangmang ay manatili ayon sa kanyang kamangmangan. Pero wag kang mag-alala, Joselito. Sabi sa unang Korinto ng 1:27, ang mga mangmang ang pinili ng sanlibutan para hiyain ng marurunong. Pero hindi ikaw ang mangmang na pinili. Ikaw yung kakaibang mangmang. Ikaw yung mangmang na timang na mukhang alamang na walang alam. yan. Kasi sa'yo kapatid, kahit magbasa ka ng Biblia, hindi mo rin maiintindihan ng Biblia. Kasi sabi ng Mateo 13:11, sapagkat sa iba'y pinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. Datapot sa iba, hindi ipinagkaloob. Kaya itong Joselito, kahit magbasa ng Biblia, hindi niya maiintindihan ng Biblia. Kasi nga, ito yung katuparan ng aklat ni Timoteo na sinasabi ni Pablo na lagi silang nagsisipag-aral, ngunit hindi nakakaalam ng katotohanan. Kaya itong Joselito, aral ng aral, pero hindi mo naman maiintindihan ng Biblia. Kasi nga, hindi ka sumasampalataya kay Kristo, kaya binulag ka ayon sa 2 Korinto ng 4:4.
time na, Brother Mario. Salamat sa inyong presentation. Shout out pala sa 27 viewers. Chosen, Tricker, Mari, kay Neso, Nabigla ako sa yan, debate kay ko, Respond. Shout out po sa mga viewers. Kung gusto mahilig kayo sa ganito at may kilala kayong mahilig sa debate, i-share nyo rin po. Ito na po, 5 minutes na tanungan. Cross-examination. Magtatanong na ang negative sa'yo, Mario. 5 minutes din to, Isaac, brother. Said, 5 minutes din to. Ito tanong ko sa iyo. Teka lang Wala bro. pang oras. Wait lang. Teka lang. Teka lang bro, Pa. wala pang oras. So, dito. Ayan, sige, okay na. Go. Start. Aria. Start na. Ayan. Ano yung patutunayan mo na paksa? Patutunayan mo na mamili ka lang sa dalawa. Patutunayan mo na ang Diyos nagkatawang tao. O personal na atake ang ginawa mo. Alin sa dalawa? Parehas. Kasi sagot ko nga sa'yo, yung kamangmangan mo, ikaw yung nagmana ng kamangmangan, kawikaan ng 14 ng 18. At patutunayan ko rin na nagkatawan tao si Kristo. Ang katunayan, Pilipos 2:5-6-7. Jan 1:14. Yan, dalawa sagot ko, parehas. Yung kamangmangan mo, pati yung patutunayan kung nagkatawan tao si Kristo. No, Next tinatanggap question. mo na inaatake mo ako ng personal, tama? Hindi ikaw yung inaatake ko ng personal. Ang inaatake ko, yung espiritong nasa iyo. Kasi sabi sa Mateo 16:22, kaharap ni Kristo si Pedro, pero kausap niya si Satanas. Sabi niya doon kay Pedro, lumayo ka sa akin, Satanas, sapagkat tisod ka sa akin. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kausap ni Kristo si Pedro, pero sinasabihan niya si Satanas. Kaya ganun din ang ginagawa ko sa iyo, kapatid. Nasa Biblia Next yan. question. So hindi mo kayang patunayan na nagtatawang tao ang Diyos, kaya inatake mo ako personal, tama? Hindi nga ikaw ang inatake ko, kapatid. Yung espiritong nasa iyo, Mateo Objection, 16:22. Kaharap ni Kristo si Pedro, pero ang kausap niya si Satanas. Objection. Kaya ganun din ang ginagawa ko sa iyo. Hirap mo palang umintindi, kapatid eh. Ano, May side objection? comment pa. Tapos objection, hindi ako narinig ng moderator. Narinig ka, narinig Moderator, kita. Anong objection? nagbingi-bingihan ka ba, moderator? Moderator, objection din ako Nasa Bible yung mga sinabi ko. Kasi tinatanong ko siya kung tama o yung sinasabi niya o mali, no? So, pumili muna siya doon. Okay. Counter objection, Mario. Categorical daw yung tanong niya, sabi niya eh. Yan, objection ako. May objection din ako, syempre. Kaya nga sumagot Sige, ako sa go. kanya. Tanong niya kasi sa akin, moderator, ang inaatake ko raw siya. Sabi ko, ang inaatake ko, yung espiritong nasa kanya. Kagaya ni Kristo, Mateo 16:22, ang kausap niya si Pedro, pero sinasabihan niya si Satanas. Kaya ganun din ang ginagawa ko sa kanya. Hindi pa nga atake sa kanya yon. Ang inaatake ko, yung espiritu ng demonyong nasa kanya. Mateo 16:22. Nasa Biblia yan, kapatid. Opo, may talatang nilatag. At hindi nag-side ko comment kasi po ganda siya at home. kanina. Next May question. violation. Walang side comment yan. Wala po. Ayan, Kasi may talata yan eh. Inaatake ko yung Wala espiritu po, ng demonyong violation nasa yan, yun. mga Ikaw. kadaldalan May, niya. may decision na po ako, Jose Lito at Mario. Next question ang decision ko. Next question. Walang violation yun, wala. Masa Bible yun. May nilatag po siyang Katulad talata. Next question. Oo. Sige, medyo bias yung moderator natin. Sige, ito, next Nako. question ko. Delikado to. Ito, ulitin na ano ko, no? So, ang tanong ko kasi sa'yo kanina, hindi mo kayang patunayan na nagkatawang tao ang Diyos, kaya personal mo akong inatake. Tama o mali? Mali. Anong di kayang patunayan? Bumasa nga ako eh. Pilipos 2:5-6-7. Magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Bagamat siya'y nasaan yung Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Yun nga, nagkatawang tao eh. Okay, iwanan na kita dyan. Bahala na yung mga nakikinig, no? So, ito tanong ko sa'yo. Sabi mo kanina, yung sa John 1:18, nakita ni Jesus yung Diyos na hindi nakikita. Binanggit ba sa talata na nakita ni Jesucristo yung Diyos? Meron o wala? Doon sa binasa ko, wala. Pero sa John 13:3 meron. Basahin mo ngayon. Magugulat ka ngayon, meron. John 13:3, basahin mo. Sa John 1:18, wala. Yan ang sagot ko sa'yo. Nasa John So, 13:3,
Sa John 6 ng 46 meron. Nakita ni Kristo ang Diyos. So sa mga tweet tinatanggap Next question. mo na yung sinabi mo na nakita ni Jesus yung Diyos na hindi nakikita, sarili mo lang sabi, tama? Mali! Sabi ko nga, nakita nga ni Kristo eh. John 13:3, basahin mo eh. John 6 ng 46, kaya ikaw ang mali. Moderator. Nakita ni Kristo ang Diyos. Basahin Bakit mo po? para magulat ka. Objection. So, babasahin Ano yung mo. objection? Ano yung objection? Objection din ako ah. John 1:18 po ang tanong ko, hindi doon sa sinisitas yung talata. So tumatalon po siya eh. Doon sa John 1:18. So tumatalon para lumusot. Categorical ba yung tanong mo? Di ba categorical tama o mali? Sinagot niya. Hindi niya ba sinagot? Kaya nga, ang tinatanong ko, Brad, sa John 1:18, doon siya sasagot, wag sa sisitas. Hindi ko nakikialam sa pagsagot, basta nasagot ang categorical. Next question. So, tinatanggap mo na nagsisinungaling ka. Kasi sabi mo, wala eh. Sabi mo kanina eh. So, walang binanggit sa talata na nakita ni Jesus yung hindi nakikitang Diyos, tama? Sagot ko, ito. Sasagot ako. Sa John 1:18 nga wala. Kaya sinasagot ko sa'yo, sa John 13:3, John 6 ng 46, nakita ni Kristo ang Diyos, basahin mo. Sa John 1:18 nga wala. Ang hirap mo pala umintindi, kapatid. Sumasagot nga sa'yo eh. Objection, moderator, side comment to. Hindi. Kaya violation yan. Wala bang Objection violation ako, yan? moderator. Kasi Ano yung objection objection? Objection muna ako. May Kasi side comment nakadalawang kasi tanong siya na siya sa akin. Parehas yung sagot ko, hindi niya maintindihan. Kaya sinagot ko na ang hirap pala niyang umintindi. Kaya Side sinagot ko comment po yung yun eh. moderator. Okay, ganito. Warningan lang naman kita, Mario. Warning, walang menus, walang dagdag, basta warning lang. Mag-warning tayo. Ingatan lang sa side Okay. comment. Next No. question. Kasi nami-personal lang atake na to. So, ito tanong ko sa'yo. Sabi mo kanina sa Hebrew 5. Objection, moderator muna. Yung objection ko naman Yes, muna. objection. Nag-objection siya eh. Apa. Yan. Sinasabi niya na may personal ako. Sabi ko kanina sa Mateo 16 ng 22, ang inaatake ko hindi siya. Yung espiritu ng demonyong nasa kanya. Kagaya ng ginawa ni Kristo, kausap niya si Pedro, pero inaatake niya si Satanas. Pangalan Kaya ko hindi nga yung binabanggit pang-atake. mo eh. Nasa Biblia yan. Kunwari Yan ka lang pa ang eh. objection ko. Nasa Biblia yan, hindi ang pang-atake. Pangalan ko, next binabanggit question. mo, moderator. Next pangalan question na ko. po. Tuloy nyo na po. Ituloy nyo Okay, na. next May 1 question. minute 41. Sa Hebrew 5, binanggit mo ron, inihanda yung katawan. Sino yung katawan na yon na binabanggit doon? Sino? Yung katawan ni Kristo ay pinaghanda siya. Si Kristo may sabi niyan eh, sa pamamagitan ng Objection, Espiritu eh. moderator. Sino yun? Sumasagot ako, moderator Objection, Puro moderator. objection naman pala itong kalaban, sumasagot yung tao. Ang tinatanong ko, Patapusin mo sino? yung sagot bago ka mag-objection. Wait lang. May Objection. objection, Mario. Wait lang. Ang tanong ko, sino yung katawan na yon na inihanda? Pakisagot mo kung sino. Okay. Sasagutin ba natin, Mario, para tuloy-tuloy na? Sasagot ako. Okay. Yan, Resume sabi time, ko Isaac. nga kay Balik ko time. Kristo. Di mo ba naintindihan? Ipinaghanda siya ng isang katawan. Nagsasalita siya dun sa pamamagitan ng Hebreo, sa Espiritu. Sabi diyan, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yan kapatid, wala namang ibang pinaghandaan ng katawan kundi si Kristo lang eh. Next question. So, yung bang katawan na yon tao yon? O hindi? Yes, tao yan. Colosas 2.9. Basahin mo. Doon mo mababasa, kapatid. Basahin mo, Colosas 2.9. Yan ang sagot ko sa'yo. Kung tao yon, sino yon? Jesus ba yon? O hindi? Yes, yun yung papangalan ng Jesus. At saka, yung ang kahulugan ay Emmanuel, na sumasa atin ang Diyos. Yon, yung katawan na yon, papangalanan. Kasi nga, nagkatawan tao. Pero yung nasa loob ng katawan, Diyos yon, Colosas 2.9. Nananahan sa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, nakakayagan ayon sa laman. Question. Yung katawan na yon, tao, si Jesus yon. Na tao. Yung pinanganak ni Maria, tama? Yes, tama, tao yon. Pero yung nasa loob ng katawan, Diyos yon. Kasi nga kapatid, ayon sa Colosas ng 2:9, nananahan sa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, na sa kahayagan ayon sa laman. Kaya yung katawan niya tao, pero yung nasa loob ng katawan, Diyos yun, kapatid. So sa mga tweet, sa ngayon sa sagot mo, yung inihandang katawan, yun yung pinanganak ni Jesucristo, taong Diyos yun. Kasi sabi mo, nasa loob nun Diyos eh. So tanggap mo, taong Diyos yun, yung pinanganak ni Maria. O hindi? Sagot ko, parehas.
tao pero Diyos yung nasa loob, Colosas 2:9. Yung katawan tao kasi nga nagkatawan tao ayon sa John 1 ng 14. Objection, Filipos moderator. 2 ng 6:7. Categorical kasi yun eh. Ano, Ha? kung tanong ko kasi, Paano? tinatanong ko Categorical, siya sabi mo kung- lang taong Diyos. Kaya nga, hindi. walang Paano naging categorical. categorical Ito sasabihin niya categorical. Objection din ako, moderator. Ang Teka gulo ng lang, kalaban binabago ko. nilinawin yung ko nga tanong. eh. Pakinggan mo muna Well, yung objection ko. O sige, Pakinggan mo objection Hindi din po. ako ah. Oh, Narinig ko, sabi mo. Pakinggan mo. Narinig ko, Hindi, sabi teka, mo, pakinggan yun mo ay muna, taong Diyos. moderator. Hindi Bago ka categorical mag-react. yung tanong mo, nakikinig Tama. ako. Hindi. Kaya categorical pakinggan mo yung muna tanong yung mo. tanong, yung ano objection ko eh. Dapat Hindi bilang categorical yung moderator, tanong mo. listen muna. Oy, pakinggan mo yung moderator. Ano ba tong katunggali ko? May moderator tayo eh. Huwag kang Hindi angal raw ng angal. categorical yung tanong mo. May Hindi moderator muna. categorical yung Para tanong mo. mag-moderate to si ano. Time na hindi categorical yung tanong mo, sabi mo. Kaya nga, tanggap mo dapat, na taong Diyos. nag-object ako, dapat pinakinggan mo muna ako. O sige, Hindi pakinggan ikaw natin. ang una mong Hindi tanong. yung ikaw ang tututol o magpapaliwanag. You have to listen. Kasi my hindi objection. categorical yung tanong mo, bro. Hindi Pambihira. categorical. Oo, Kaya tama, nga ako, moderator, kaya nga ako tama. nag-object, magpapaliwanag ako eh. So ikaw ngayon ang umano sa akin, sumupla. Anong klaseng Kasi hindi moderator? categorical yung tanong mo. Kaya Categorical oo, yung ako tanong nga mo. ang Hindi dapat categorical. magpaliwanag muna. Meron kasi akong tanong, ang tanong ko tungkol dun sa ipinanganak. Diba meron akong tinanong dun eh, sindugtong ako ng oo hindi eh. Hindi mo ba napansin yun? Oh, sige, Wala hayaan kasi na natin natin ganun. yan. Hayaan na natin yan. Objection din ako, bro. Oo. Pakinggan nyo na rin yung Kaya akin. Huwag ka na Bro, mag-object, hindi kasi puro siya kadaldal eh. Bro, hindi kasi siya nagkatsalitang categorical. Kaya Oo, sabi ni wala moderator, yun, narinig niya, wala kang categorical, bro. Dapat nagsalita kang Nga, categorical. tumahimik ka na. Sasako na kita. Oh. 5 minutes na latag na Oo ni nga, ako ano, kanina pa eh. 5 minutes na latag ni negative. Ah, sige. Okay. Bigyan, mag-mute muna lahat. So, Mute ka muna, Mario. Ay, baba mo na eh, para makita ko yung oras ko. Ito, ito. Yun, oh. Ayan nga. Ayan o, nasa tabi mo. 5 minutes o nasa tabi mo. Hindi ko nga makita eh. Oh, yung oras. Yung caption, no, tanggalin nyo para makita. Oh, sige, okay Tumingin na. ka sa, tumingin ka sa Okay. kanan mo kay Isaac Okay. Newton. So, kitang-kita natin po, no, sa latag ng ating katunggali. Wala nang ginawa. Wala na, ubusan na siguro ng kanyang latag. Ang ginawa, tinira ako. Ako ang tinira eh. Napansin nyo sa kanyang unang latag, binalatan ako eh, na personal na eh. Paano natin sabing na personal? Binanggit yung pangalan ko, ano nung pinagsasabi. Kasi hirap siyang patunayan na ang Diyos nagkatawang tao. Isip-isipin nyo yan, no, mga kababayan. Wala naman siyang napatunayan sa latag niya eh. Ang sitas na niya, John 1:18. Meron bang binanggit sa John 1:18, nagkatawang tao yung Diyos? Wala eh. Di ba? Ang sabi pa nga niya eh, ang nakakita raw ng Diyos na hindi nakikita, yung si Jesus. Wala namang binanggit sa John 1:18. Meron ba? Ang binanggit doon, yung bugtong na anak, yun ang nagpakilala sa hindi nakikitang Diyos. Hindi binanggit doon na yung bugtong na anak, yun ang nakakita sa hindi nakikitang Diyos. Kaya nga sa inamin niya kanina na wala namang binanggit. Kaya doon pa lang eh, sako na siya doon eh. Ngayon, tinanong ko sa doon sa Hebreo 5, kung sino yung nihandang katawan. Sabi niya, si Yesu Cristo raw yun. Tao, sabi niya tao. Tapos tinanong ko siya, yung bang pinanganak ni Maria? Oo naman daw. Tapos ang kapansin-pansin, hindi lang daw tao. Meron daw doon pumasok na para bagang Diyos din. Kaya tinanong ko nga siya kung taong Diyos. So, doon na, nagdalawa ng sagot niya. Dalawa daw. No? Na, ibig sabihin, taong Diyos. Yung si Yesu Cristo, at the same time, tao rin. Napapansin niyo po, sa unang latag niya, meron ba siyang napatunayan na nagkataong tao yung Diyos? Wala. Wala po. Alam niyo na, nakita niyo ba yung kasablayan ng ating katunggali? Kaya, dahil sa wala nga siyang napatunayan, ako na nga kanyang inatake. No? Kaya makikita natin, ito pong dala ng katunggali natin na doktrina, ay doktrinang inimbento lamang na kung saan wala naman talagang patunay. Hindi po magkakatawang tao ang Diyos. Dahil yan po ay aral na pagano. Ang mga pagano po, ang naniniwala na nagkatawang tao na ganyo ang Diyos. Naranasan na nila ni Pablo yan eh.
doon sa Lycaonia, sa wikang Lycaonia noon na napadako sila, na gumawa sila ng himala. Pero mga pagano yun, nang sabi ng mga pagano, nag-anyo, nagkatawang tao ang ating Diyos sa anyong tao. Ay, mga pagano yun eh. Kaya itong katunggali natin, pagano pala ito. Yung aral niya pagano. Kaya kitang-kita eh. Ang dala-dala palang aral nito, ng atong katunggali, na si Mario, no? Ay aral ng mga pagano. Ano po ba yung pagano? Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Eh, sabi ni Pablo, magsiilag kayo sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Napuput po ang Diyos doon, malilipon. Kaya, kawawa pala itong si Mario, no? Dahil ang tinuturo niya pagano, huwad na Diyos, na nagkatawang tao raw ang Diyos, mga pagano. Dapat maniwala si Mario na ang Diyos po hindi maaring magkatawang tao. Kasi sabi nga na si Kristo, tao siya eh. Wala namang binanggit na nagkatawang tao si Hesus Kristo eh. Saka isa pa po, ang Diyos hindi nagbabago ang kalagayan. Sabi sa 1 Timoteo 6, no? Na hindi katitingman ay hindi nasumpungan ng pagbabago. No, maging dun sa Malakias, binanggit din na sinabi ng Diyos na I am not changed. Hindi siya nagbabago. I cannot change. Hindi siya nagbabago. Espiritu siya sa kalagayan, hindi nagbabago yun. No? Yung Diyos ni Mario, yung palibhasa, pagano, yun ang nagkakatawang tao. Pero yung tunay na Diyos, hindi po magkakatawang tao yun. Kasi sabi nga ng Diyos ako'y Diyos at hindi tao. Ika'y tao at hindi Diyos. Kaya tutol ang Diyos Tutol siya na magtawang tao. Tutol din siya na ang Diyos, tao. Di ba? Kikita natin na imposibleng magkatawang tao. Yung palang paniniwala ni Mario, paniniwala na nakuha niya sa mga pagano. Naku po, kung makikinig kayo ng ganito mga katunggali, ay madadaya po kayo. Masasama kayo doon sa mga ibubulid sa dagat-dagatan nga po. Isang malaging na kahihinatnan. Yung mga nagtataguyod ng ganitong mga aral na idolatrosong mga doktrina na napuputan Diyos. Siyempre, galitan Diyos yan Kaya sigurado ang pagtatakon kay Mario sa dagat-dagatan talagang papahamak siya. Okay. Sige. Okay. Kailangan Back gawin sa work. to debate Thank tayo. you. Maraming salamat sa 25 viewers. Shoutout sa inyo dyan. Magtatanong na ang ating affirmative. Go ahead, affirmative. Yung oras natin, Pepsi Yan, okay. Start na ba? Start na? Okay, start now. Ikaw na, magtatanong ng affirmative. Go ahead. Okay, sige. Start na. Sabi mo sa John 1:18, sinabi ko na hindi nakita ni Kristo yung Diyos. Yun ang sabi mo nung tinanong mo ko. Sumagot ako sa iyo sa John 13:3. Sabi ko nakita ni Kristo ang Diyos, pati sa John 6:46. Tama ba na sumagot ako sa iyo sa John 13:3 na nakita ni Kristo ang Diyos? Tama ba 'yon o mali? Nakisagot po. Mali, sapagkat ang pinag-uusapan natin, yung latag mo dyan, John 1:18 So tumalong ka lang sa John 10:3 na sinasabi mo. So ang tinatanong kita kanina, may kinalaman doon sa argumento mo na nakita ni Hesus Kristo yung hindi nakikitang Diyos. So, Next dapat question. sa John 1:18 Next question po. Okay, next question. ahead. Etong sa John 13:3, sabi rito, si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, siya ay nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paparoon. Tinatanggap mo ba talata na si Kristo galing sa Diyos at sa Diyos din paparoon? Wala akong- Tinatanggap mo ba ito o hindi? Categorical wala sagot. akong tutol dyan sa talata. Ang tutol ako Yan, sa maling amen. unawa. Teka. Sumasagot ako Kaya nagkakaroon ka ng violation Sige, go ahead. Wala Go ahead. akong tutol doon sa sinasabi ng talata. Ang tutol ako yung sa mali mong unawa. Wala man binanggit dyan. Ang nagkatawang tao yung Diyos nakita ni Jesus yung Diyos Okay. Wala Di ba? Patutunayan mo yun Kaso walang binanggit, Brad Sablay yung tanong. latag mo. Tanong. Yung talata. Next Na. question. Kung Go ahead. hindi ka pala tutol na si Kristo galing sa Diyos. Kung nanggaling si Kristo sa Diyos, hindi ka tutol. Tama ba na si Kristo nanggaling sa Diyos? Tama ba? At sa Diyos din paparoon, tama ba 'yon? Mali.
Kasi mali yung unawa mo sa salitang galing sa Diyos eh. Kasi niliteral mo. No, ang iniisip mo, literal na galing sa Diyos. Hindi ko po ganoon. Kasi ang iniisip mo, galing ang Panginoong Sukro sa langit, tapos nagkatawang tao. Walang ganun, Brad. Mali lang unawa mo sa talata para patunayan na nagkatawang tao ang Panginoon. Okay, next. No, sablay yung Okay, unawa mo po. yung binasa ko sa John 13:3, ito tanong, yung binasa ko sa John 13:3, wala akong pinaliwanag doon. Sabi ko lang sa'yo, tama ba talata na si Kristo galing sa Diyos at sa Diyos din paparoon? Sumagot ka, mali. Ibig sabihin, minamali mo yung John 13:3. Hindi naman ako nagpaliwanag doon eh, tinanong ko lang kung tama. Tama ba yung John 13:3 o mali? Sagot. Oh, walang mali dun sa binabanggit sa laman ng John 10:3. Ang mali, yung unawa mo sa talata, no? Yun ang intindi mo, mali eh. Kasi kaya mo nga nilatag yan, kasi gusto mo patunayan na nagkatawang tao si Kristo galing sa langit. Eh mali yun ang unawa mo eh. Mali ang unawa mo dun sa nilalaman ng talata. Wala akong tutol na sinabing ng talata eh. Niliteral mo eh. Oh, di ba? Question. Okay, tanong. Sabi mo kanina, mali. Mali yung John 13:3 nung binasa ko, letra por letra. Sumagot ka naman ngayon nung tanungin kita ng pangalawa. Sabi ko, wala akong pinaliwanag doon. Tumanong lang ako sa'yo sa talata. Sabi mo naman doon, walang mali. Ngayon, sabi mo kanina mali. Ngayon naman, walang mali. Alin sa dalawa mong maling sagot ang dapat paniwalaan ng tao? Ang mali, yung May unawa mali mo. o walang mali? Oh, ang mali, Categorical yung unawa sagot. mo sa talata. Categorical, Walang mali. objection moderator, categorical tanong ko. Ito nga. Wait Ito nga. muna. Objection. Objection. Paki ano? Objection muna. Ang tanong ko po, categorical. Categorical. Sabi niya kasi kanina, walang mali. Tapos sabi naman niya, mali daw yung John 13:3. Counter Kaya objection. tinatanong ko siya, alin sa dalawa niyang sagot ang dapat paniwalaan ng tao? Counter Walang objection. mali sa John 13:3 o mali yung John 13:3? Sagot. O, papakinggan muna natin yung counter objection. Go ahead. Ang Ano yung pinamamalian ko ay yung unawa mo sa talata. Walang mali doon sa nilalaman ng talata. Ang mali, yung intindi mo sa talata, Brad. Di mo ba nakuha yun? Okay? Na medyo nasagot na rin naman. Or sa akin, bilang moderator, i-consider ko is nasagot yung tanong mo. Next question. Oras? Yan. Okay. Nakuha ko na yung sagot niya. Sabi niya, walang mali sa talata. Ibig sabihin, tama yung talata na si Kristo nang galing sa Diyos at sa Diyos din paparoon. Ngayon, ito tanong ko sa yung bago. Sabi mo kanina, hindi ko napatunayan na si Kristo nagkatawang tao. Yan, sinabi mo yan, maraming nakarinig sa'yo. Ngayon, bumasa ako sa Filipos 2:5-7 tsaka sa John 1:14. Sabi doon sa Filipos 2:7, kundi bago hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Tama ba yon na si Kristo nag-anyong alipin at nakitulad sa tao? Tama ba ito o mali? Walang problema doon sa nilalaman ng talata. Ang problema pa rin yung unawa mo. Kasi wala namang Categorical binanggit dyan tanong eh. ko. Wala namang binanggit dyan eh. Okay. Objection, moderator. Objection. Teka lang, may objection. May counter objection ka ba, Joselito? Objection muna ako. Sumasagot Objection naman po ako muna. dun sa... Objection muna ako. No objection. Una ako nag-objection, moderator. Una ako nag-objection. Ang sabi ko, ayon sa Filipos 2:7, si Kristo nakitulad sa tao at nag-anyong alipin. Ibig sabihin, nag-anyong alipin siya at nakitulad sa tao. Tanong ko sa kanya, tama ba ito o mali? Categorical. Na si Kristo Sumagot po ako ron. nag-anyong alipin at Counter nakitulad sa objection. tao. Tama ba ito o mali? Okay, ano yung counter Sumagot po objection? ako dyan. Joselito? Sumagot ako dun eh ng tama. Ang sabi ko, tama yung nilalaman ng talata. Yan, Ang mali tama. lang. Teka lang, ang mali lang yung unawa mo. Huwag kang tatawa, babawasan kita. Warning lang ko ng kita. oras yan. Yung kanina pa yan eh. Warning mo na, pag kasi sumasagot. kaka-moderator ka pa lang. O, go ahead. Joselito, next. So, sumagot ako sa categorical mo, Brad. Tama yung nilalaman ng talata. Ang mali yung unawa mo. Wala namang binabagay sa talata na nagkatawang tao si Jesus eh, yung Diyos eh. Wala eh. Meron ka bang nabasa, Brad? Wala naman eh. Wrong Okay. application ng talata na Okay, ginamit mo. moderator's time. Bale, nasagot naman. Siguro narinig niyo naman na nasagot. Next question. Okay. Yan, sabi mo sa Filipos 2:7, tama yung talata, nakitulad sa tao. Yan, sabi mo, tama talata eh. Ibig sabihin, tanong ko sa'yo,
kung tama talata na si Kristo nag-anyong alipin at nakitulad sa tao, ibig sabihin hindi siya tao kasi nakitulad sa tao. Tama ba ito o mali? Walang mali nga sa talata. Ang mali mo nga, Amen! ang mali mo, yan bawasan na naman yan. Bawasan. Bawasan na kita ng oras sa isa na lang, Mario, isa na lang. Go ahead. Ang dami ng Facilitator. violation yan eh. So mali yung unawa mo, hindi mali yung nilalaman. Kaya nga inuulit ko sa'yo, yung banggit sa talata na binasa mo, walang problema doon eh. Ang problema, yung unawa mo, ikinakapit mo na nagkatawang tao yung Diyos. Eh, wala namang binanggit ka nagkatawang tao yung Diyos eh. Yun ang itatayo mo eh. Wala eh. Durog Second eh. presentation na bro ni Mario. Second presentation na. Okay, go ahead, Mario. Your presentation. Go ahead. Okay. Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid. So kanina, tinatanong ko siya, sabi ko sa kanya, tama ba yung talata sa Pilipos 2:7 na si Kristo nakitulad sa tao at nag-anyong alipin? Ibig sabihin, nakitulad siya sa tao at hindi siya tao. Sabi niya, tinanong ko siya kanina, sabi ko, tama ba yung talata sa Pilipos 2:7? Sumagot siya, tama yung talata. Alam niyo mga kapatid, pag sabi niyang ganon, napa-amen ako kagad. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Kahit magalit sa akin si moderator, ibig sabihin, itong kalabang ko umaamin. Tama yung talata sa Pilipos 2:7 na si Kristo pala nakitulad sa tao at nag-anyong alipin. Ibig sabihin, sang-ayon siya. Si Kristo nakitulad sa tao at nag-anyong alipin. Ngayon mga kapatid, isipin nyo talata. Meron bang tao na makikitulad pa sa tao? Meron bang alipin na nag-anyong alipin pa? Kaya nung tinanong ko sa kanya, tama ba yung talata na si Kristo nakitulad sa tao at nag-anyong alipin? Sabi niya, tama talata, pero yung pag-intindi mo, mali. Yung pag-intindi ko raw, mali mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, wala naman akong paliwanag eh. Mga talata lang mga sinasabi ko sa kanya kung tama eh. Sumasagot siya, sabi niya, tama talata. Ibig sabihin, si Kristo, nakitulad lang sa tao at nag-anyong alipin, sang-ayon siya. Ibig sabihin, yung paksang tinitindigan niya na si Kristo ay tao at hindi Diyos, kinakain niya na ngayon. Ngayon, sabi ko ngayon sa kanya kanina, sa John 1:18 ba, tumanong ka sa akin, sabi mo, may sinulat ba dyan na nakita ni Kristo ang Diyos? Sabi ko, wala sa John 1:18. Nakita ni Kristo doon sa John 13:3, pati sa John 6:46. Yan ang sagot ko sa kanya. Ngayon, tinanong ko siya, sabi ko, tama ba yung talata sa John 13:3 na nakita ni Kristo ang Diyos? Tama ba yung talata sa nakasulat dito na si Kristo nang galing sa Diyos at sa Diyos din paparoon? Sabi ko, tama ba ito o mali? Sabi niya, tama talata. Yung pag-intindi mo, mali. Yan kapatid, no, mahahalata nyo. Sa mga talata, wala naman akong paliwanag. Ang tinatanong ko lang kung tama yung talata. Wala naman akong paliwanag dun eh. Pero sabi niya, tama ang talata. Yan. Ibig sabihin pala, tanggap pala ni Joselito sa John 13:3 na si Kristo galing sa Diyos at sa Diyos din paparoon. Alam nyo mga kapatid, kung may lohika ka, kung si Kristo galing sa Diyos at sa Diyos din paparoon, ibig sabihin, hindi ito tao. At nakita niya ang Diyos. Yan kapatid, no? Si Joselito, nung tanungin ko siya, tanggap mo ba talata? Sabi niya, yes, tanggap ko talata. Kaya ako mga kapatid natatawa. Ito palang kalaban ko, kinakain niya ng kinakain yung mga sinasabi niya. Sabi niya pa kaganina, sinabi na nga ni Kristo eh, siya'y tao. Yan, kasi nga naman nakasulat yun sa John 8:40, sabi ni Kristo, bakit niyo ako pinagsisikapang patayin? Ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Kaya si Joselito, nung mabasa niya yung John 8:40, naniniwala siya. Literal yung sinasabi ni Kristo, tao talaga siya. Alam mo Joselito, pag ganyan ka mag-aral ng Biblia, maliligaw ka. Alam mo kung bakit? Hindi lahat ng pag-aaral sa Biblia ay letra por letra. Merong pahayag sa Espiritu. Unang Korinto ng 2:10, ang Diyos ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya wag kang pag nagbasa ka ng Biblia, hindi lahat letra por letra. Kaya pala kayo naliligaw, kayong mga INC. Alam mo kapatid, no, sabi mo pa kaganina, tinitira kita, panay objection ka sa moderator. Marami akong pangit na sinasabi sa'yo. Alam mo kapatid, no, binasahan kita, sabi ko, nabasa mo ba yung Mateo 16:22? Kausap ni Kristo, si Pedro, pero binabanatan niya si Satanas. Sabi ko, ganun ang ginagawa ko sa'yo. Ikaw pala Joselito, para ka palang bata, iyak ka ng iyak sa moderator. Kada salita ko, sumbong kay moderator. Ang pangit mo palang kadebate, iyaking ka pala. Ang tagal mo na sa TikTok hanggang ngayon, iyaking ka pa.
Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin kayang tanggapin yung marami mo nang talo sa TikTok? Alam mo, napapanood kita sa TikTok hindi lang ako sumasali eh. Ang dami nang tumalo sa'yo eh. Ang dami nang kumuwawa sa'yo eh. Marami ka na rin tinakbuhan sa debate. Kaya, Joselito, hanggang ngayon ba, ipinaglalaban mo pa rin yung paniniwala mong mali? Alam mo, kapatid, sabi sa unang Timoteo ng 5 ng 15, yung iba nga'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Kaya, Joselito, huwag ka nang bumaling sa hulihan ni Satanas. Umalis ka na dyan sa paniniwala mong yan, Joselito. Marami kayong ililigaw sa Biblia. Alam mo, Joselito, no? Sabi mo pa kaganina, si Kristo, taong Diyos. Yan. Sagot ko nga sa'yo kaganina, yung tanong mo sa akin na yan, Colosas 2.9. Yung katawan niya tao, pero yung nananahan sa kanyang katawan, Diyos yun, Colosas 2.9. Nagalit ka kaganina, sabi ko, ang hirap palang umintindi ni Joselito. Okay, time na tayo. Ngayon, magtatanong naman ng negative. Go ahead. Oh, yung oras natin, Peps. Oras. Ready ka na ba? Wait lang, bro, inubok. Joselito, ready ka na ba, kapatid? Sige, magtatanong ako. Ready ka na? Okay, sige, tanong na. Nagtatanong ko sa'yo. Doon sa John 13:3, binanggit ba doon na nakita ni Jesus yung Diyos? Binanggit ba? Yan. Meron o wala? Yan. May sagot Yan, po? sagot ko sa'yo. Ano? Yan, sagot ko sa'yo. Binanggit mo kasi kanina na yung John 13:3 patunay na nakita ni Jesus yung Diyos. Ang tanong ko sa'yo, may binanggit ba sa John 13:3 na nakita ni Jesus yung Diyos na hindi nakita? Meron o wala? Meron, aral sa Espiritu, unang Korinto 2:10. Hindi lahat, letra por letra. Pero kung aral sa Espiritu, meron. Siya'y galing sa Diyos at sa Diyos din paparoon. Ibig sabihin, kung galing ka sa Diyos, nakita mo ang Diyos. Ikaw ba naman, galing ka sa nanay mo, hindi mo nakita ang nanay mo, pati tatay mo. Kaya may aral yan sa Espiritu. Kaya ayon sa stand ko kaganina, hindi lahat letra por letra. Kaya pala kayo naliligaw mga INC. Next question. Pero sabi mo meron kanina sa paglalatag mo. Pero ngayon, sagot mo wala. Ayun ba sa dalawa mong sagot ang mali? Yan, sabi ko kaganina, meron aral sa Espiritu. Kaya pakinggan mo rin yung latag ko, nabingi kaya yata doon. Sabi ko, meron doon, unang Korinto 2:10. Hindi lahat letra por letra. Merong pahayag sa Espiritu, hindi lahat letra por letra mababasa. Kaya, sagot ko sa John 13:3 sa tanong mo, meron aral sa Espiritu. Alam ko hindi mo ito maiintindihan dahil ikaw ang katuparan ng Marcos ng 4:11. Mahirap umintindi. Kaya sabi ni Timoteo, aral kayo ng aral, hindi nakaalam sa pagkaunawa ng katotohanan. Ayun. Next question. Go ahead. Next question. Teka lang. Relax lang kayo. Next question. Go ahead. So, tanggap mo na walang letra por letra na binanggit doon sa John 13:3 na nakita ni Jesus yung di nakikita ng Diyos. Tanggap mo yon. May aral sa Espiritu, hindi lahat, letra por letra, unang Korinto 2:10. Ang Diyos ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Kasi panahon na ngayon ng Espiritu. Pinapatnubayan tayo ng Espiritu sa ating pag-aaral. Roma 7:6. Galatians Okay. 5:18. Okay, Kaya hindi tanggap lahat mo. letra por Okay. letra. Okay, Meron tanggap mo. pahayag sa Espiritu. Next question na po. Okay, tanggap Next mo question. naman. So, tanggap mo naman na wala, no? So, ito ngayon ang next question. Iwan lang kita dyan kasi tanggap mo naman na wala. So, dito sa Juan 8:40, tanggap mo na tao si Jesucristo, yung binanggit niya dyan, tanggap mo o hindi? Hindi. Sabi niyan sa John 8:40, tao siyang nagsasaysay. Sabi niya, hindi letra por letra yan. Kaya Objection, mga aral ng moderator. Biblia, may objection na lang, puro iyakin, nagpapaliwanag pa. May objection. Ano ba yan? May objection. Ang tanong ko, Iyak na lagi. binanggit dyan sa talata, tanggap mo ba na sinabi ni Kristo tao? Wala po sinabing tao nagsasaysay. Ang sabi ko, tanggap mo ba yung sinabi ni Kristo na tao siya o hindi? Yan, May counter-objection ba? Hindi nga. Kasi nga, Okay. hindi siya literal na tao. May pahayag yan sa Espiritu, unang Korinto 2:10, hindi lahat letra por letra. Ang katunayan nga, sa John 15:1, sabi ni Kristo doon, ako ang puno ng ubas at ang ama ko ay magsasaka. Ibig sabihin ba nun, pag letra por letra, si Kristo literal na puno ng ubas? Tapos yung Diyos natin, literal na magsasaka? Mali ang pag-aaral mo, kapatid. Hindi lahat letra por letra pag nag-aaral ka ng Biblia. Kaya pala kayo naliligaw. Tama yung sabi ni Timoteo, kayo ang katuparan ng Timoteo na naglaging nagsisipag-aral, ngunit hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kayo pala yon. Okay, Mario. Next question. Next Go ahead. question, sabi mo, yung sabihin ni Kristo na tao siya, sabi mo, hindi siya literal na tao. Ano siya? Espiritu o tao? Pakisagot.
Yan. Sagot ko, tao na Diyos. Colossus 2:9, yung katawan niya tao, pero yung nananahan sa kanyang katawan, nananahan sa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, nanahayag sa laman. Colossus 2:9. Kanina mo po yan tinanong yung mga tanong mo pambata, kapatid, ang daling sagutin. Tumanong ka ng mahirap. Okay, next question. Sinabi ba ni Jesus sa 1:8:40 na taong Diyos siya? Oo, hindi. Yan. Sagot ko nga sa'yo, Colossus 2:9. Yung Objection, katawan niya moderator. tao, pero yung nananahan sa kanyang katawan, Diyos yun. Objection. Okay, Iyak na naman, iyakin na naman. Ano ba naman Ang tanong ko kasi debate ko? categorical. Wait lang Mario, wait lang kapatid na Mario, may objection. Mamaya papakinggan rin kita. Ang tanong ko kasi Objection din ako, categorical. Kung sabi niya kasi hindi lang tao kundi may Diyos. Kaya tinanong ko siya, yung sinabi ni Kristo na taong Diyos ba siya o hindi? Ganun ko siyang ganun eh. So yun dapat sagutin niya. Kasi yun ang stand niya Objection ako, kanina. moderator. Counter objection na Objection ako. Yan. Tingnan mo napakasinungaling na itong kalabang ko Wala siyang sinabing categorical, kaya sumagot ako ayon sa sagot ko. Tapos ngayon, nung nag-objection siya, meron daw siyang sinabing categorical. I-rewind nyo itong video, makikita nyo kasi nungalingan ni Joselito. Meron. Kaya kapatid, Meron. sagot ko nga sa'yo, yung Wait lang, katawan wait niya, tao, pero yung nasa loob nun, Diyos, Colossus 2:9. Huwag ka Ulitin namang ko. magsinungaling Okay. tao, Moderator's time na sa desisyon ko, next question na lang natin Next kasi nasa question. naman si Lito. Okay, go Sabi ahead, Joselito. mo, hindi literal na tao si Jesus. Sabi mo naman na yung si Jesus may espiritong Diyos na nasa katawan niya. So tanggap mo na ayon sa iyo taong Diyos si Jesus. O hindi? Yes, tanggap na tanggap. Colossus 2:9, yung katawan niya tao. Kaya nga ipinaganda siya ng katawan Hebreos 10:5. Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Kaya ipinaganda siya ng isang katawan na tao, pero yung espiritong nasa loob nun, Diyos yun. Colossus 2:9, sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Okay, Yan, next kapatid, question. paulit-ulit ka question, Mamimili next ka lang question. dito Mamimili Teka, ka lang dito sa teka, dalawa. moderator's time. Ganyan talaga kapag nag-i-interrogate, kapatid. Kinakailangan, para ma-accurate yung sagot mo, kapatid. Minsan, kinakailangan ulit-ulitin. Para accurate talaga yung sagot mo. Okay, next question. Go Okay, ahead. next question. Mamimili ka lang dito, Alin sa dalawa ang sinabi ni Kristo? Tao siya o taong Diyos? Alin sa dalawa? Diyan sa John 8 ng 40, sinabi niya dyan, Wala tao sa siya. nabanggit. Pero sa ibang talata, sa Colossus 2:9, tao yung katawan niya, pero Diyos yung nasa loob. Kaya nga nagkatawan tao, kapatid. Basahin mo nga sa Pilipos 2 ng 5-6-7 at sa John 1 ng 14, nagkatawan tao ang berbo. At ang lahat ay nilalang sa pamamagitan niya. John 1 ng G. Si Kristo yan hanggang 13, basahin mo. Okay, next question. Next question. So, tinanggap mo naman na pinapili kita kung alin sa dalawa, tao o taong Diyos. Sabi mo, tao. Doon sa mga kwento, tanggap mo na... Objection, yung sinabi moderator, mong- objection. Ang next sinagot ko, question. taong Diyos. Biruin mo kasi nungalingan nito, tao daw sabi ko. Ginagawa ko. Sumagot ako, taong Diyos. Objection, moderator. Kasi Babalikan nungalingan kita. ang ginagawa Tanong na ko yan. dito. Moderator's Babalikan kita. time. Objection muna ako, objection. Ano bang objection mo? Sige, go ahead. Sabi niya kasi, sinagot ko raw, tao si Kristo. Ang sinagot ko nga sa kanya, doon sa tanong niya kasi, taong Diyos ba si Kristo? Ayon sa John 8:40, sagot ko, taong Diyos, yes, yes, yan ang sagot ko. Nung objection, nagsalita moderator. siya, sabi niya, sinagot ko daw, Counter tao objection. lang. Napakasinungaling mo, Counter objection. Solito. Mario, teka lang. Counter objection po. Go ahead. Kasi pinapili ko siya, malinaw naman yun eh. Strawman po, wala naman pong sinabi ganun si Mario. Teka lang, Strawman Dodi, Ganito po. Teka. Teka lang, Teka. Dodi. Dinadagdagan mo, Solito. babaan niyo. Napakasinungaling mo. Wait lang muna, wala mo nasasapaw. Pambira naman yan. Ito po yung tanong ko, malinaw. Counter objection mo, yung counter objection mo. Anong counter Ito po, objection mo? pinapili po siya kanina. Alin sa dalawa ang sinabi ni Kristo? Tao siya o taong Diyos? Ang pinili po niya, tao. Di ba? Ay, mali. Objection, Teka lang, teka lang. taong Diyos ang sabi ko, Moderator's nag-yes time ka muna, ako. moderator's time muna. Ang pagkakadi ko kanina, taong Diyos.
So proceed na tayo sa next question. Okay, next question. Ibabalik ko yung Sinungaling ka, tanong. Osinito. Huwag kang Ibabalik ko yung ganyan. tanong, ah. Narinig na mo Ibabalik ko. Babawasan tanong ko ko. sa Napakasinungaling mo. Alin sa Huwag ka dalawa naman ganun. ang sinabi Nauhuli ni ka na Kristo? ngayon. Ito itigil ka na. Tingnan natin ha. Tingnan natin kung talaga alin magiging sagot mo. Alin sa dalawa ang sinabi ni Kristo sa Juan 8:40? Tao siya Ayan. o Objection, taong moderator. Ayan. Taong Diyos ang sagot ko sa iyo. Sagot ko, taong Diyos. Sagot ko, taong Diyos. Kasi nga, merong aral nga sa Espiritu, hindi letra por letra yung talata na yan. Yung John 8:40. Merong pahayag sa Espiritu, unang Korinto ng 2:10. Tao yung katawan niya, pero Counter Diyos yung objection, tumitira sa loob ng moderator. katawan. Kolosas Sige, sige, 2:9. wala. Yan nga yung sagot ko sa iyo kanina pa eh. Okay, mauubos na yung oras dito. Next question na, 5 seconds na lang. Galian mo. Okay. So, yung bang tao, pwede pang magkatawang tao? O hindi? Pwede. Nakitulad nga sa tao eh. Ang katunayan nga, Pilipos 2:5-6-7. Sabi diyan, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Bagamat siya'y nasaan yung Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, Okay, kundi time na tayo, time na nag-anyong tayo. alipin Time na. at nakitulad sa tao. Ibig Ayaw sabihin, magpaawa. nakitulad sa tao. Tapos na yung oras. Okay, time na. Okay, maglalatag ulit ang ating negative. Go ahead. Sunod pagkatapos ito, Tricker, magtatanong si Conclusion. Mario pagkatapos, conclusion na kagad. Okay, no? Okay. Kitang-kita naman po Go ahead. natin. Kung walang napatunayan yung ating katunggaling si Mario, no? Maingay lang, magdaldal, pero wala sa talaga napatunayan. Kasi tinanong ko nga siya kanina doon sa John 13:3 na sinasabi niya. Inamin naman niya na talagang letra por letra, wala naman sinabi doon na nakita yung ni Jesucristo. Yung Diyos na hindi nakikita. So, sarili lang niyang yun. Kaya nga sinabi ko, mali, walang problema yung talata eh. Ang problema, may diferensya yung unawa niya. No? Naturuan ng maling aral eh. No? Ito naman sa 1:8:40, tinanong ko siya, no? Na sinabi ba ni Jesus diyan na tao? Sabi niya, pinapili ko nga siya kung alin sa dalawa na sinabi ni Kristo, tao siya o taong Diyos. Isipin nyo naman mga kababayan, taong Diyos daw. Wala naman sinabi si Kristo na taong Diyos dyan eh. Meron ba? Wala. Kaya kitang-kita po natin na ito pong ganitong mga nagunwari, depender ng pagiging Diyos ng Panginoon Kristo. No? Umiimbento lang. Isipin mo yan, dinagdagan yung sinabi ni Kristo. Taong Diyos daw. Samantalang malinaw naman na tao. Di ba? Kausap nga ng mga, mga eskriba, tao eh. Ba't sasabihin mo taong Diyos? Di ba? Yan yung epekto ng maling pagkaunawa ng mga talata. Kaya nga tinanong ko rin siya, yung bang tao, pwede pa magkatawang tao? Isip-isipin mo yan, ang sabi niya, pwede pa raw. Wala, meron ka bang nakakita ka na ba na tao, pwede pa magkatawang tao? Ikaw, Mario, tao ka, di ba? Pwede ka pa ba magkatawang tao? Di ba? Mag-isip ka kasi bago ka sumagot. Di ba? Hindi kapit yan, yung salitang yan. Sa tao na nga ang kalagayan. Magkakatawang tao pa. Ang tao na nga ang kalagayan. Pwede lang yan dun sa mga sinasabi nila na ang Diyos, nagkatawang taong Diyos dahil nandun sa langit. Palibasa nga, ang turo ng ating katunggali ay turo ng na si Jesucristo, existido na. Kaya ganun ang pagkakapit nila. Pero hindi po lulusot yun eh. Bakit? Sinabi kasi ni Kristo, tao siya eh. So hindi kapit yung salitang magkatawang tao pa. Kasi bakit? Tao na siya eh. Paano mo i-reconcile yun? No? Na tao na, magkakatawang tao pa. Di ba? Kaya wala siya napatunayan na ang Diyos nagkatawang tao, mga kababayan. Yung sa mga nilatag yung talata, John 1:18, John 10:3, tapos yung Pilipos, wala eh. Hebrews 3:5, Hebrews 10:5, no? Walang binanggit doon na nagkatawang tao yung Diyos, pati doon sa Pilipos, no? Ang patutunayan mo, brad, nagkatawang tao yung Diyos eh. Wala. Wala kang naitayo dyan doon sa mga talata. Ngayon, yung sinasabi mo nagkatawang tao, bunga lang yan ng maling pagkaunawa mo sa mga talata. Kaya nga, tinan mo ang sagot ko, pag tinatanong mo, walang diferensya yung mga talata, yung nilalaman. Ang may diferensya, yung pang-unawa mo sa mga talata. Di ba? Kasi hindi ka naman kasi sugo eh.
Hindi ka naturuan ng sugo. Yung nagturo sa'yo, hindi rin sugo. Kaya sablay ang itinuro sa'yo. Ako, tinuruan ako ng tunay na sugo na may patutunang hula. Kaya yung mga pinaliliwanag ko sa'yo, dalisay na aral yan. Talagang matututo ka pag nakinig ka sa naturuan ng sugo. Di ba? Katulad niyan, tao si Kristo, maliwanag eh. Tao, hindi ko dinadagdagan yan. Si Apostol Pablo, tao. Sabi, si Pedro, tao. Walang binanggit yan na nagkatawang tao. Ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos. Pambihirang mga aral yan. Bunga yan ng maling pagkaunawa sa mga talata at turo ng mga pagano ng mga huwad ng mga tagapangaral. Kaya Brad, iwan mo na yan, yung mga itinuro sa'yo. Hindi ka dadalhin sa kaligtasan yan. Ipapahamak ka na yan, Brad. Hindi biro yung parusa. Dagat-dagatang apoy. Isip-isipin mo yan. Pero iba rin yung gantimpala, Brad sa bayang banal. Buhay na walang hanggan yung tatamasahin mo. Mamili ka. Yung dala-dala mong aral na yan, nabibitawan mo na. No? Ibasura mo na yan. Tapos yakapin mo yung aral ng Iglesia ni Cristo. Sigurado ka, magkasama-sama tayo sa bayang banal. Buhay na walang hanggan yun, Brad. Na pinangako ng Diyos para sa mga lahat ng mga tinubos ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Isang tabi mo yung, sabi mo, nagkatawang taong Diyos. Hindi niya nga gagawin yun Kasi nga, siya ay Diyos at hindi tao. Hindi sa payag Tao ka, hindi Diyos. Si Kristo tao Hindi sa Diyos. Maliwanag yan. Wala kang mababasa sa Biblia na letra por letra na sinabi ni Kristo, Diyos siya. Pero meron kang mababasang letra, tao. Alin ang paniniwalaan mo? Di ba? Yung sinabi ni Kristo tao siya o yung hindi naman niya sinabi na Diyos siya. Di ba, Brad? Yan ang damisay na aral na dapat mong yakapin. Okay, time na tayo. Time na. Okay. Handa ka na ba sa katanungan, Joselito? Sige. Kapatid na Mario, handa ka na rin ba, bro Mario, sa Amen, itatanong? handa na. Shoutout muna sa 24 viewers. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Go ahead, Mario. Okay, tanong ko sa'yo. Naniniwala ka ba na lahat ng tao nagkasala? Tama ba ito o mali? Oo naman, nagkasala kasi sabi sa Roma 6:3:23, lahat ng tao nagkasala. Huban kayo sa Yan. Kristo, hindi nagkasala. Yan. Sabi sa Roma 6:23, nakasulat doon, lahat ng tao nagkasala. Tama ba ito mali o mali? Categorical. Tama, Categorical. kasi nakasulat dyan na lahat ng tao nagkasala, lahat nagkasala Yan. So, liban kayo sa Kristo, hindi kayo nagkasala. Yan. Babasahin ko yung Roma 6:23 ha. Sabi mo, nakasulat dito, lahat ng tao nagkasala. Ganito sabi sa Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Objection, Yan, moderator. tanong ko sa'yo, sabi mo, Objection. nakasulat dyan, lahat ng tao nagkasala. Tanong ko sa'yo, meron bang Objection, nakalagay dyan moderator. na lahat ng tao nagkasala? Meron Objection, o wala? moderator. Categorical sagot. Objection. Iyak na naman. Objection. Ano to, moderator? Objection, Iyakin. moderator. 3:23 ang sabi ko. Bali ang Ay, pandinig mo nako. 3:23. Roma 6:23 ang sabi mo. Ikaw ang nagsabi noon, hindi ako. 3:23 mahina pandinig mo. Bata ka pa, mahina na pandinig mo. Ang bihira ka. 3:23, hindi 6:23. Ikaw nagbanggit ng 6:23. Objection, moderator, kasi wala naman akong binanggit na 6:23. Ang sinabi ko, 3:23. Narinig ako. 3:23 Narinig ba ako, bro? ang sinasabi Stop time ko. muna. Ang nagbanggit po siya, ang Narinig nagbanggit ako? na 6:23 siya, hindi ako. Teka. Huwag kang magsalita. Oras ko Teka, sa pagtatanong. Narinig ako, bro. Stop time muna. Stop time. Ang ingay mo, nasasako ka na. Naririnig. Nakamute ako Okay, ito. Tatanong na ako. Huwag siya magpaliwanag. Okay, Oras ko to. Objection Okay. po. Okay, next question. Sige, next question ka na. Tinanong kita, sabi ko, ang lahat ba ng tao nagkasala? Sabi mo, yes. Tanong ko sa'yo, lahat ng tao nagkasala, sabi ng Biblia. Si Kristo ba nagkasala? Tanong ko sa'yo. Hindi nagkasala. Sabi ko, Sige lang, sige. Sagutin muna natin siya, bro Mario. Sige, go ahead. sasagot ko. Si Kristo hindi nagkasala. Bagamat tao. Siya nga yung exempted Hindi sa mga rules kasi, meron ding exemption. Doon sa tinatawag na lahat nagkasala, hindi kasama si Jesucristo doon, Brad. Bagamat tao siya. Liban sa kanya, hindi siya nagkasala. Sige, nawawala yung time natin. Next Yan. question. Wait lang. Wala. Ayan, sige, next question.
Tinanong kita kaganina, sabi ko, lahat ba ng tao nagkasala? Wala Sabi tayong mo, timer. yes. Teka lang. Wala tayong timer. Wala si bumabas, naghang si Pepsi. Wait lang natin. Ganda ng debate niya. Host, asan ka na, Ako host? lang, nasan sa Bible yung exception na sinasabi niya? Parang wala yata yun, no? Yung exception, no? Wala naman sigurong Sagutin mo gano'n. na Talagang muna. sa Bible, malinaw na. Malinaw Magtatanong na na lahat ako? ng tao eh. Naman, no? Hindi, kasi Chill ka ganito lang. kapatid, Ano open naman? time to. Sabi niya kasi Oo. kaganina, Mm. lahat ng tao nagkasala. Tapos nung tumanong ako ng pangalawa, si Kristo ba hindi nagkasala? Sabi niya, except si Kristo, except. Nako, si Joselito, Mario, huwag kang tawa- ganyan sa Biblia. Mario, Oh. Sige, Mario. mamaya mo na. Mario, Yung bala ang mo, tawag kasi bubusin. dyan, Mario. Yung Mario, oras. ang tawag kasi dyan sa policy na yan, special pleading. Mm-mm. Exception to the rule, sabi niya. Oh. Special pleading ang tawag dyan. Sis, hindi na Alamin to mo, debate, oh. sis. Special pleading yan. Special pleading ang dahilan ni Kaya pa bang oras yan? Alam nila, Mario, mga... ito yung ito yung ibig sabihin ng special pleading, Mario. Sabi nung kaibigan ko. Sabi ng kaibigan ko, ito yung dahilan ni ano. Well, special pleading is a way of arguing where you make an exception for yourself or someone else without really having a good reason for it. It's like saying, that rule applies to everyone, but not to me. Have you ever caught yourself doing that? Lino. Pero yun mo yun. Special pleading, oo. Hindi daw Bro, pwede Gabriel, kay may timer ka ba dyan, bro? mayroon ng kasalanan. Bro, pero Gabriel, may lahat timer ng ka ba tao dyan? nagkaroon ng kasalanan. Sa'yo na lang yan. Special pleading. Error yan, bro. Error ng ano yan. Pag-iisip yan. Tama. Ang tawag kasi doon sa special pleading, error yun. Dahilan ng ano yun, ng Yung error. Oh, sige, sa'yo Kasi na lang ang yan. Sige, gumawa sige ng ngayon. special pleading na dahilan, ang gumawa ng special pleading na dahilan si Joselito. Hindi naman Wala hintayin nga. natin Bro, si- Gabriel, may si- timer ka ba, bro? Albert. Si Albert Einstein, hintayin natin. Masarap tong usap na to kasi special pleading yung ginagawa ni Kaya nga Joselito, kapatid pag naiipit, nakita sa kanya, ang pinanan, Si